Ako si Jade Buhoy at narito ang mga naging kaganapan ngayong linggo dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, jet fuel shortage, posibleng maranasan ng Asya pagsapit ng Hunyo. VP Sara, no-show sa impeachment hearing sa Kamara. ICC, ibinasura ang apela ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa jurisdiksyon. Kaso magpapatuloy. Pananagutan sa flood control anomaly, hindi dapat maisantabi ayon kay Senator Erwin Tulfo. Dating House Speaker Martin Romualdez nagsalita na hinggil sa mga paratang na siya ang mastermind ng korupsyon. Filipino street food, wagi sa 2026 YMCA Embassy Chef Showcase sa Ottawa, Canada. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa tampok na balita sa linggong ito, muling hindi dumalo si Vice President Sara Duterte sa pagpapatuloy ng kamakailang impeachment hearing sa Kamara, kung saan inilatag ang mga bagong ebidensya kaugnay ng mga alegasyon laban sa kanya. Para sa kabuuang detalye, tunghayan ang ulat na ito. Sa pagdinig ng House Committee on Justice, nananatiling bakante ang upuan ni Vice President Sara Duterte habang tinatalakay ang mga issue laban sa kanya. Ayon kay House Justice Committee Chair Jervil Luistro, patuloy ang pagdinig sa kabila ng kanyang pagliban dahil nananatiling mahalaga ang pagsagot sa mga tanong ng publiko. Nakatuon ang naturang pagdinig sa umano'y ill-gotten wealth, paggamit ng confidential funds at pagsusuri sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Kung saan dumalo din dito si Ombudsman Jesus Crispin Remulla at nagsumite ng mga kopya ng SALN ng Vice Presidente sa nasabing komite. Habang si dating Senador Antonio Trillanes IV ay nagpresenta ng mga dokumento kaugnay ng umano'y hindi maipaliwanag na yaman. Sa pagdinig, lumitaw na mula 2019 hanggang 2024 ay wala umanong naideklarang cash on hand o bank deposits sa SALN ni Vice President Sara Duterte. Binigyan diin na aabot sa 448 million pesos confidential funds ang na-disallow ng Commission on Audit o COA kaugnay ng kanyang mga tanggapan. Ayon sa komite, kabilang sa mga sinusuri ang testimonya ni Ramil Madriaga at mga dokumento mula sa COA, NBI at iba pang mga ahensya. Dito ay giniit din ni Luistro na ang pagdinig ang tamang lugar upang sagutin ang mga alegasyon sa ilalim ng panunumpa at opisyal na record. Samantala, isang pagdinig na lamang ang natitira bago matukoy kung may probable cause ang impeachment complaints na siyang inaasahang ganapin sa April 29. Kapag napatunayan, maaaring iakyat sa plenaryo ng Kamara ang Articles of Impeachment. Dito kinakailangan ang boto ng hindi bababa sa 1/4 ng mga miyembro ng Kamara upang maipasa ito sa Senado. Sakaling maipasa ang Articles of Impeachment, naghahanda na ang Senado sa pangunguna ni Senate President Vicente Sotto III kung saan ang mga senador ay manunumpa bilang hukom at didinggin ang kaso batay sa ebidensya at konstitusyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita, tiniyak ng Department of Trade o DTI na walang magiging pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin hanggang ika-10 ng Mayo. Kabilang sa listahan ng basic necessities and prime commodities na nasa ilalim ng suggested retail price. Ang dalat ng sardinas at karne, instant noodles, kape, gatas, bottled water, condiments, tinapay, sabon at kandila. Pagtitiyak ng DTI, patuloy ang kanilang pagmamonitor sa mga merkado at siniguro din nito na walang magiging kakulangan sa supply ng mga darating na linggo. Samantala, posible umanong makaranas ng jet fuel shortage ang aviation industry sa Asya pagsapit ng Hunyo. Ito'y matapos magbabala
ang International Air Transport Association kasunod ng pagsisimulan ng pagbabawas ng scheduled flights ng Asian carriers, kabilang ang Philippine Airlines at Cebu Pacific. Base rin sa forecast ng International Emergency Agency, Asia and the Pacific ang posibleng makakaranas ng pinakamalalang shortage sa naphtha, LPG at jet fuel na maaaring magresulta sa pagbabawas ng produksyon at pagkaantala ng supply. Dulot pa rin ng tensyon sa Middle East. Nananawagan naman ang ahensya sa mga regulator na bumuo ng emergency measures sakaling humintong sa pagrarasyon ang sitwasyon, kung saan maaaring umabot sa puntong limitado na lamang ang nabibiling jet fuel. Kaugnay na balita, abiso po para sa mga traveler. Asahan ang panibagong pagtaas sa presyo ng plane tickets hanggang April 30. Ito'y matapos itaas ng Civil Aeronautics Board ang fuel surcharge mula sa dating level 8 sa level 19 para sa mga flights sa April 16 hanggang 30. Sa ilalim ng level 19, doble ang tinaas ng fuel surcharge, kung saan para sa domestic flights, nasa higit 600 hanggang 1,800 pesos na ito, kumpara sa dating higit 200 hanggang 700 pesos. Habang para naman sa international flights, mula sa nooy higit 800 hanggang higit 6,000 pesos, kasalukuyan na itong nasa 2,070 hanggang higit 15,300 pesos. Sa ibang balita, plano ng Department of Agriculture o DA na magpatayo ng kauna-unahang fertilizer plant sa bansa ngayong bilang bahagi ng long-term solution nito laban sa epekto ng taas presyo sa fertilizer bunsod ng tensyon sa Middle East. Ayon sa DA, nakatanggap na sila ng go signal mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Executive Secretary Ralph Recto upang pag-aralan ang posibilidad ng paggawa ng sariling plantang patabas sa bansa. Sasailalim pa umano ito sa maingat at pagpaplano at pagsusuri at sakaling matapos ang pag-aaral sa Agosto o Setyembre, posible na umano itong ilunsad sa Nobyembre o Disyembre at magkaroon na ang bansa ng unang planta bago matapos ang taong 2027. Sa ibang balita, kinumpirma ng International Criminal Court o ICC na may kapangyarihan itong dinggin ang kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos ibasura ang kanyang apela. Ang detalye tunghayan rito. Sa desisyon ng Appeals Chamber ng International Criminal Court o ICC noong April 22, pinagtibay na maaaring ituloy ang kaso laban kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Ibig sabihin, kinilala ng korte na saklaw nito ang mga alegasyon kahit wala na sa ICC ang Pilipinas ngayon. Ayon sa korte, maaaring dinggin ang mga umano'y krimen na nangyari noong miyembro pa ang bansa mula sa taong 2011 hanggang 2019. Tinanggihan din ng ICC ang argumento ng depensa na wala na itong kapangyarihan sa kaso. Nauna nang ipinagpaliban ang pagdinig matapos igiit ng depensa na hindi umano sapat ang kalagayan ni Duterte para humarap sa proseso. Ngunit noong Enero ngayong taon, nagpa siya ang korte na kaya niyang lumahok sa pre-trial proceedings, kung saan isinagawa ang pagdinig para sa confirmation of charges noong ika-23 hanggang ika-27 ng Pebrero. Hindi dumalo si Duterte matapos payagan ng korte ang kanyang kahilingan na hindi na personal na humarap. Layunin ng pagdinig na alamin kung may sapat na ebidensya para ituloy ang kaso sa trial. Inaasahang maglalabas ng desisyon ang korte sa loob ng 60 araw matapos ang pagdinig. Kapag nakitaan ang sapat na basihan, lilipat ang kaso sa susunod na yugto o trial proper. Sa ngayon, nagpapatuloy ang proseso habang hinihintay ang pinal na desisyon ng korte. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Susunod sa News Force. Impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, pinaghahandaan sakaling tumuloy sa Senado.
Reforma sa sangguniang kabataan kaysa sa pagbuwag, iginiit ni Senator Alan Cayetano. Bini at Cat's Eye Sofia, binigyang pagkilala ng Department of Tourism sa pagrerepresenta ng Pilipinas sa Coachella stage. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.